para pigilan yung pagpipresenta ng dollar accounts. Itong Attorney Junoy, Attorney Verano, narinig po nabasa po natin na yung impeachment ni former President Estrada, nagkaroon po sila ng pre-trial. At itong impeachment po ni Chief Justice Corona, wala pong pre-trial. Galing sa inyo, from your experience, malaking difference po ba ito? Para maintindihan po ng ating kababayan. Alam mo, maganda sana kung may pre-trial para nailiwanag yung mga issues. Hindi na pinayagan yung pre-trial because according to the new procedures on impeachment, it stated that the trial should commence practically immediately upon receipt of the impeachment documents. Yun ang ginamit, kaya hindi na daw mag-pre-trial. So, dahil merong bagong rules ang impeachment court, kaya nag-proceed immediately. That's right, yeah. Gusto ko naman malaman kay Jules, marahil ay batang-bata ka pa nung naganap itong impeachment trial ng dating Pangulong Estrada. Ngunit sa tingin mo ba, ay iba yung interest noon sa ngayon? Dahil ang ini-impeach noon ay ang Pangulo ng Bansa at ngayon ay isang appointed official. Tama yan. Sa katunayan, grade 3 lang ako ng panahon na yon. At malamang yung mga audience din natin ngayon na puro kabataan din, bata rin sila noon. Well, ang nakikita ko doon kasi, kung compare natin yung dalawa, it's a matter of first events kasi, di ba? First time lagi. Yung kay Era, first president na malagay sa impeachment, then now naman kay Corona na first din. Then another thing is high official sila. During that time, I think basing on what Senator Sagisad had stated, basing on the letter of the law, maaring hindi nga naisunod mismo yung explicitly stated na dapat masunod na proseso. Pero sa tingin ko rin naman may pagtatagumpay pa rin na naganap based on the people power. Pero ngayon nga, nandito na tayo kay Corona ngayon at nababanggit nga natin na nasa panahon na tayo na maturity mismo. And I guess maganda ring punto ito na isulong din natin, pagpatuloy natin itong maturity na to sa pagpapatuloy at pagpapatapos din mismo ng impeachment trial. So I think that's the difference now. We have learned our lesson with the previous impeachment trial na hindi nga natapos. And ngayon, basing on the maturity na gusto natin matuloy, we're hoping na matapos din siya at maging maayos yung desisyon. Well, speaking of lesson, Cathy, gusto ko tanong kay Professor Carl, kasi ito nga dapat ang maalala ng ating kababayan kung ano ang ating mapupulot dito para gumanda ating demokrasya. Alam pa ba or naituturo pa ba sa mga eskwelahan, Professor Carl, kung ano yung dapat nating matutunan doon sa impeachment ni former President Estrada at ano din ang dapat nating mapulot na leksyon dito sa impeachment ni Renato Corona, Chief Justice? Sa tingin ko po, dahil na nagkaroon ng impeachment trial ulit, para naungkat yung mga experiences natin noong 2001. Kasi napansin ko when I was in college, after mga 2004, hindi na masyadong napapag-usapan yung impeachment. Parang during my pol sci classes, hindi masyadong na-discuss yun. Pero ngayon, dahil may impeachment na nagaganap, kahit sa NSTP, I know in our school, for example, sa NSTP, napapag-usapan yung impeachment. In my finance class, I try to pinag-uusapan din namin yung mga parts of the impeachment trial. So dahil nga naulit yung proseso na nakikita yung naungkat yung mga lessons. Sa isa pang instance na I think I was pleasantly surprised, even in the trial itself, ang daming instances na yung mga senador mismo, bumalik sila dun sa experience ng impeachment trial nung una at sinabi, dahil nangyari to doon, iwasan na natin yon, so ito na yung bagong rules. I mean, I think tingin ko naman, hindi pa siya perfect talaga, everyone will agree, pero maraming mga napulot na lessons from that first trial that are used to improve this second impeachment trial. Kay Senator Sagisag, Senator, nung panahon ni former President Estrada, yung parang sinisigaw sa ating lansangan ay yung laban sa korupsyon at yung paninindigan against wetting. Maalala pa po siguro na ang akusasyon doon na kumita siya sa wetting at doon sa tobacco taxes. Sa tingin niyo po ba, nagre-resonate pa rin yun sa ating mga kababayan yung mensahe na yon na dapat manindigan tayo against corruption, dapat yung ating mga leaders ay hindi nakikisawsaw sa mga ganong klaseng negosyo? Well, I was the spokesman, hindi, noong April 1998, tinawagan niya ako para maging kasapi ng legal team
dahil natatakot siya baka maulit yung karanasan ng 1992 na binbin yung kay Miriam at kay FBR. Pero hindi pa man siya nakakasumpa, in-announce siya na ang una niyang gusto ilipat si McCoy sa libingan ng mga bayani. Kaya nagkahiwalay kami kaagad. And so I became his constant critic up to late 2000 when he asked that I join his legal team. Kako, bossing, hindi mo kailangan yan dahil ikaw ang nasa poder eh. Ngayon, tungkol dun sa wedding, alam na natin ang nangyari kay Chavit, etc. Pero ang paninindigan niya, kwento niya nung mayor pa siya ng San Juan, noong higpitan niya yung wedding, nagpuntahan yung mga asawa, mga kamag-anak nung mga nakulong at nakiusap. So, yan ay dilema talaga kung paano mong lulutasin yan. Dahil sabi nga ni Shakespeare, you take my life when you take the means by which I live. At naging problema niya nga yan kung paano pakakainin yung mga kamag-anak. So, hindi ko alam kung ano talaga nangyari dyan dahil yun namang nag-trigger nung late 2000 yung supposed ambush kay Chavit, which we were able to prove conclusively during the trial did not happen. Dahil talaga ang nangyari, yung chopper niya tumawid sa Taft Avenue, red light, sinundan at natigil nga doon tabi ng Western Police District Station. Hindi naman talaga siya yayariin nun. Pero yun nga, nagkaroon na ng momentum dahil galit na galit sa kanya ang simbahan, galit na galit yung mga elitista, kaya nagkaroon yung people power na buong Pilipinas daw. Hindi naman totoo yun eh. 2010, nanalo uli si Erap sa Mindanao eh. In other words, yun eh talagang kakaunting elitista. Ang sa aming pananaw, maybe biased kami. Kaya hindi ko alam kung meron matututunan tayong aral. Pero dito, sa nangyayari ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit itong impeachment court na ito, hindi naman lawmaking ito, abay, sinusundan yung legislative calendar. Hindi dapat nasuspindi eh. Dapat yan sige-sige. Dahil impeachment had nothing to do with lawmaking. Pero ang kabutihan naman ito, April 30 is the deadline for complying with Republic Act 3019 on taxes paid and So, interesting yun. and family expenses. And then also yung 6713, kaya yan ang abangan, ang April 30, kung anong SALD ang ipapile ni Rene Corona. Ayan. Isang bagay nga na inaantabayanan. Ngayon naman meron tayong katalungan mula kay Chesa from Letran. Ang katanungan ko po ay para sa mga abogadong nandirito. Bilang tao po ng korte o hustisya, ano po sa tingin nyo ang nakataya at ngayong Chief Justice po ang nasasakdal? Okay. Attorney? Napakalaki ng nakataya dito sa impeachment proceedings na ito. Kasi ang nasasakdal nga rito, tulad ng nasabi mo, ay yung Chief Justice. Hindi lang ito ordinaryong judge, huwes, kundi siya yung pinakapunong mahistrado na dapat pamarisan. Kaya napakalaki ng nakataya dito sa impeachment proceedings na ito. Nikki? Meron katanungan mula sa isa sa mga call center agents sa kasama natin. Pero bago yan, gusto ko lang tanungin si Attorney Desierto, no? Kasi alam natin itong impeachment trial is a political process. At ngayon pa lang nag-aalyansa na o sumasanib na sa mga political parties and alliances itong ating mga senator judges na magdedesisyon dito sa paglilitis na ito. Sa palagay nyo, itong mga senator judges na tatakbo sa darating na election next year, boboto base sa kanilang alliance o yung stand ng kanilang partido? Yeah, magandang tanong yan. No? Definitely, pagdating ng decision day, I would think yung mga senator judges will vote according to their conscience. But
dahil sa political process ito, you will have to consider na the fact na the senator judges are politicians themselves. And they will have to consider factors which may affect their winnability pagdating dun sa susunod na halalan. So, the interim, the break, gave an occasion para makita natin yung alignment of forces. Diba? Kung makikita ninyo, there are mergers, alliances between politicians. And ang interesting na pick up ko yung sinabi ni Senator Maceda. Sinabi niya, a vote for Binay is a vote for acquittal. And whether or not that is correct, ang mahalaga dun sa statement na yun is mahalaga yung posisyon ng pangalawang Pangulo And napansin ko na mukhang maingat siya sa pagbibigay ng pahayag para hindi ma-misinterpret. What is glaring is he did not come out openly taking the side of the prosecution. Diba? Ang naging emphasis actually niya is on the process, yun ang naging gusto niya. So it would be interesting kung ano yung magiging kahinat na nito, itong mga mergers with some senator judges taking the side ng pangalawang Pangulo, if they will toe the line. At Attorney, pakilinaw nga po yan para sa ating mga kababayan dahil hindi naman po tatakbo sa 2013 si Vice President Binay. Bakit po nagiging factor si Vice President Binay dito sa impeachment na ito? Hindi naman siya tatakbo. 2016 pa, if ever. Mahaba pa po yung ating aantayin na panahon. Pakipaliwanag po yung political angle na yan. Kasi ganito yan yung may mga ilang senator judges who have expressed openly na sasanib na sila kay sa pangalawang Pangulo, di ba? Ngayon, yung standard bearer, malaki ang say niyan kung sa mga issues. Ang mahalagang tanong is kung yung position ba ng standard bearer will that be carried by everyone in his ticket? Diba? Ang napapansin ko yung pangalawang Pangulo nga, medyo tahimik siya dito sa issue na ito. So, indirectly, parang nabibigyan ng benefit ang respondent Chief Justice kasi hindi lumalabas openly yung pangalawang Pangulo. May katanungan dito mula sa audience para kay Senator Rene Sagisag, si Christine Estabaya, isang call center agent. Christine? Good afternoon po. Kung sakali pong ma-acquit si Chief Justice Corona, posible po bang magkaroon ng people power o malakihang protesta? Yes, posible po daw na magkaroon. Pag na-acquit daw po si Chief Justice, posible po bang magkaroon ng malakihang protesta o people power? Well, I would hope so. Pero tingin ko naman, kung maklear siya, pwede na din siya mag-resign. Masabi niya, acquitted na ako. But he can no longer be an effective Chief Justice dahil he's very severely damaged goods. Yun lang mga kwento na even yung school record, he puffed and fudged dahil siya raw honor student sa website. Sumipa yung mga classmates na siya pala, pangkaraniwan ng kasapi, hindi siya Edgar Hobson, hindi siya Eman Lacaba, hindi siya Jerry Esguerra. Yun ang mga sikat dun sa class niya. Kaya, to me, yung gano'n na pati yung nag-doctorate sa UST, ang dami-daming kaso sa Korte Suprema. Aquila Legis, tangang ko isang akusado, pangatlong dekada na kami, 1991 yung nangyari yon. In other words, kung Chief Justice